Buong magdamag daw umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril at mga pagsabog mula sa sentro ng bakbakan sa Marawi City. Tuloy pa rin ang airstrike sa kabila ng pumalyang atake na ikinamatay ng 2 sundalo nitong Miyerkules. 2 attack helicopter ang halinhinang nagpakawala ng mga rocket. Dati nang sinabi ng AFP na sa kabila ng mga pumalyang airstrike sa Marawi, malaking tulong pa rin daw ito para paliitin ang areang hawak ng mga kalaban. Ayon sa pagsalita ng AFP na si Brigadier General Restituto Padilla, inaasahang matatanggap na ni Pangulong Duterte sa Lunes ang advance report ng AFP kaugnay na magiging rekomendasyon nito kung kailangang palawigin pa ang martial law sa Mindanao. Ayon pa kay Padilla, pinipino na lang ang ulat bago isumite kay AFP Chief Staff o Chief General Eduardo Año. Matapos nito, ipapasa ang report kay Defense Secretary Delfin Lorenzana na siya namang magbibigay nito sa Pangulo. Samantala, iminungkahi ng urban planner na si June Palafox na gawin na lamang museum ang Marawi City kapag natapos na ang bakbakan doon. Ayon kay Palafox, hayaan nang gawin itong memorial upang magsilbing paalala sa mga epekto ng terorismo. Tinukoy na ng militar yung mga naging biktima sa pumayang airstrike sa Marawi noong isang araw. Yung 2 namatay ay mga batikang scout ranger, habang 11 pa nilang kasama ng sugatan. Nakatutok si Maki Pulido. Mga batikang miyembro ng Scout Ranger ng Philippine Army ang namatay sa airstrike accident noong isang araw. Binagsakan ng mga nawasak na pader sina Sergeant Antonio Pareha at Corporal Renato Calibog nang magkamali ng asinta ang FA-50 fighter jet kaya't nahulog ang bomba malapit sa pwesto ng ating mga tropa. 11 Scout Rangers din ang sugatan sa nagliparang debris. Sa gitna ng gera, nag-imbestiga ang PNP-CIDG. Kamakailan naghain sila ng kasong rebelyon laban sa mahigit 50 katao sa Centralized Prosecutor's Office sa Cagayan de Oro City. Ang inihaing kaso batay sa testimonya ng mga nakatakas na sibilyang hinostage ng Mauti ISIS. Kasi ang daming namatay, kailangan may mananagot kung sino yung mga mananagot doon. So since nakakuha na tayo ng mga witnesses, ma'am, kinuna natin yung affidavit. Patay man o hindi yung mga sinasabi nilang tao na involved, but then we have to file cases against them. Hindi pa tapos ang investigasyon. Inaalam pa kung sino-sino ang mga financier ng Mauti ISIS na ayon sa source, posibleng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Tinututukan ngayon ng money transfers para matunton ang mga nagpondo sa mga terorista. Mula Marawi City, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Positibong DNA ng suspect na si Carmelino Ibanez alias Miling ang nakuha mula sa isa sa 5 pinatay sa San Jose del Monte, Bulacan. Base rin sa resulta ng DNA test, posibleng may iba pang kasama ang suspect at hindi lang iisa ang panaksak na ginamit. Nakatutok si Maris Uman. Nadiin sa Bulacan Massacre ang suspect na si Carmelino Ibanez alias Miling. Base kasi sa resulta ng DNA test, nakita ang DNA ni Miling sa biktimang si Estrella Carlos. The vaginal swab taken from Estrella Dizon Carlos is consistent with the DNA profile obtained from the suspect, Carmelino Ibanez E. Navarro. We can safely say na Miling consummated these lascivious acts by raping Estrella. Wala naman daw nakuhan DNA ni Miling o ng ibang tao kay Lola Auring, pero di raw ibig sabihin nito na hindi nagahasa ang matanda. It's not penetration alone who will dictate or we will say na merong rape. The victims, kita naman po natin is nakahubad po sila. So even the touching of the labia or some parts of the vagina can be considered as rape. Palaisipan sa Bulacan PNP kung may kasama si Miling nang gawin ang krimen at kung ilang murder weapon ang ginamit. Sa investigasyon, halos pareho ang haba, laki at lalim ng saksak sa 5 biktima na parang iisang kutsilyo raw ang ginamit. Pero DNA lang ni na Lola Auring, Estrella, Ella at Dexter Jr. ang nakita sa murder weapon. 2 or more yung nag-perpetrate ng krimen dahil yung na-recover na knife, 4 lang po na DNA. Na DNA profile ang nag-match, nag-negative doon sa isang victim na 11 years old, si Donnie. So meaning to say, ibang knife yung ginamit kay Donnie na 11 years old.
But sad to say, hindi natin na-recover yung ginamit na murder weapon doon. Sapat na itinuring na persons of interest, walang DNA sample nila ang nakuha sa mga biktima at sa ebidensyang nakuha sa crime scene. 3 sa mga persons of interest na ito, isa-isang natagpo ang patay nung nakaraang linggo. Ang isa, si Alvin Mabesa, hanggang ngayon nawawala. Sa kabila ng resultang ito, tuloy pa rin daw ang pag-iimbestiga ng PNP sa padre de pamilyang si Carlos. 4 na katrabaho na niya na kunan nila ng testimonya at lahat nagsasabing nasa trabaho raw si Carlos nang mangyari ang krimen. Hinihintay pa rin daw nila ang kopya ng CCTV. Hindi na nakuna ng DNA sample ang t-shirt at shorts na nakuha kay Miling dahil nalabhan na ito nang makuha ng pulisya. Ang doorknob sa bahay ng mga Carlos punong-puno na rin daw ng fingerprints at ang mga buhok na nakuha sa crime scene ay kay Estrella daw galing. Si Miling una nang umamin na siyang gumahasa kina Lola Auring at Estrella at pumatay daw sa 2 ginang. Pero binawi niya ito sa ilang interview ng media. Umamin din si Miling na nagdodroga siya pero nagnegatibo ang drug test sa kanya. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Pinakakasuhan na ng Ombudsman si dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaugnay po yan ang madugong enkwentro sa Mama Sapano noong 2015. Sabi po ng Ombudsman, ang nagdiin sa dating Pangulo ay ang palitan nila ng text ng nooy suspendidong PNP Chief na si Alan Purisima. Sabi naman ng kampo ni Aquino, tila nagkaroon ng maling pagtaya sa mga pangyayari ang ombudsman. Kaya mali raw ang naging ikangay konklusyon nito. Nakatutok si Rafi Team. Matapos ang mahigit 2 taon, pinakakasuhan na ng ombudsman si dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay ng kontrobersyal na military operation sa Mamasapano, Maguindanao. 2 kasong kriminal ang haharapin ni Aquino, ang usurpation of authority at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa resolusyon ng ombudsman, malinaw na alam ni Aquino na suspendido si dating PNP Chief Alan Purisima dahil sa iba pang kaso. Pero ito pa rin ang kausap niya tungkol sa operasyon ng Special Action Force laban sa teroristang si Marwan sa Mamasapano, Maguindanao, kung saan 44 na membro ng PNP Special Action Force ang nasawi. Ayon pa sa Consolidated Resolution, kung hindi sa pakikipagsabuatan at impluensya ng dating Pangulo, hindi mag-aasta si Purisima na tila hindi siya suspendido bilang PNP Chief noong panahong pinaplano ang operasyon. Malaking bahagi raw ang ginampanan ni Purisima kahit suspendido ito sa nampurnadang operasyon. Ang nagdiin daw kay Aquino ay ang palitan ng text messages nila ng dalawa ni Purisima. Patunay daw na direkta ang partisipasyon ng suspendidong si Purisima. Sabi pa ng ombudsman, ang isang suspendidong opisyal ng gobyerno ay hindi dapat nakikialam sa pamamalakad ng pamahalaan. May 5 araw si Aquino para magsumite ng motion for reconsideration bago tuluyang ihain ang kaso sa Sandigan Bayan. Bailable ang 2 kasong haharapin ni Aquino, 30,000 piso ang piyansa sa graft at 6 hanggang 15 taong pagkakakulong kung mapapatunayan sa korte. Matatanda ang noong taong 2015, sina Purisima at dating SAF Chief Getulio Peñas lang ang pinakasuhan ng ombudsman. Hindi raw kasi kasama si Aquino sa reklamong inihain sa ombudsman. Noong nakarang taon, paguba sa pwesto ni Aquino, inireklamo siya ng ilang pamilya ng SAF 44 ng reckless imprudence resulting in multiple homicide, bagay na hindi raw nakita ng ebidensya ng ombudsman. Natanggap na raw ngayong hapon ni Aquino ang resolusyon at pinag-aaralan na ng kanyang mga abogado. Tila may misappreciation of facts daw ang ombudsman, kaya naging mali ang konklusyon nito. Si Aquino ang nag-appoint kay Conchita Carpio Morales bilang ombudsman. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Nasugatan ng hindi bababa sa 20 estudyante at isang guro sa Mountain Province General Comprehensive High School matapos matamaan ng batot semento galing sa isang construction site. Kwento ng isang guro, nagkaklase noon ang grade 10 students sa isang open gym nang bigla na lang bumuhos ang bato at semento mula sa ginagawang administration building ng Mountain Province State Polytechnic College. Para sa karagdagang detalye sa ulat na yan, makakausap natin si GMA News Stringer Ferdy Castañeda. Ferdy. Yes, sir. Ferdy, paano nangyari yung bumuhos na simento sa mga estudyante? Wala ba parang harang? Di ba pag construction site, meron parang makapal na net? Okay, sir. Yung semento ay bumigay, sir, yung tubing ng concrete pump machine, bumigay yung tubing niya. Yung alin? Kaya yung tubing, sir, yung tubing. Pipe. Tubing. Yung tubing. Yung pipeline. Okay. Go ahead. Tapos yung pressure ng air pressure ng machine
yun ang nagtulak yung naipon na semento. Kasi sabi yung isang trabahador na parang may harang. Kaya binuksan nila yung tubing, sir. Oh, okay. Kaya yung tumalsik yung semento diretso doon sa bleacher. Kaya doon tinamaan yung mga estudyante na nagpa-practice para sa MAPE cluster. Oh, sige. Pero kamusta ba yung mga estudyanteng natalsikan ng semento? Kamusta sila ngayon? Tsaka yung guro? Pinuntahan ko sila sa class nila, sir. At sabi naman yung mga ibang victim na naka-recover na sila sa experience. So okay naman, out of danger. Lahat sila? Okay, sir. Kasi yung isa, sabi nila, dinala sa hospital pero pinalop po naman sa hospital. Wala namang record sa hospital. So sa clinic, sa school clinic pala dinala. Yung contractor, Ferdy, nung construction site, ano naman ang kanilang pananagutan? Ano explanation nila? Wala akong makausap na contractor dito, sir, kasi parang yung contractor yan naka-base sa La Trinidad Benguet. Parang may engineer na in charge lang dito sa construction. Sige, thank you for... okay, go. Kaya, sir, ang sabi nila, pagkakamali daw yung teacher na hindi sinabihan yung foreman, yung estudyante ng mga tinamaan, hindi niya sinabi na merong tinamaan doon sa mga bleacher, kaya hindi sila pinuntahan, sir. Okay, sige. Thank you, Ferdy, ha? At least okay yung mga estudyante at yung isang guro. Thank you, Ferdy. Okay, sir. Okay, si Ferdy Castañeda po ang GMA News Stringer. Nabisto ang panloloko ng isang lalaking nagpanggap umano na traffic enforcer para mangutong. Pahirapan pa ang naging paghuli sa suspect at nakatutok si Tina Pangilibanter. Marami natanggap na reklamo ang Quezon City Department of Public Order and Safety laban kay Reynaldo Cuntapay na nagpapakilala raw na traffic enforcer. Grabe raw mangotong sa mga tindera sa Balintawak Market. Matapos ang isang linggong surveillance, naaresto si Cuntapay kaninang madaling araw. Binangga niya ako. Malakas po siya kasi bago namin maposasan, ilang kaming nagposas po, 6. Solo operation niya, ang ginagawa niya para hindi mahuli, tuloy-tuloy, lakad lang siya ng lakad, nagmumotor, tapos paparahin niya yung mga biyahero sa Balintawak Market. Nabigla lang po ako, bigla akong niluli. Yun lang po. Pero, traffic enforcer po ba kayo talaga? O sa Sector 1. Kasama sa mga nakuha kay Cuntapay ang ilang peking ID, marked money, at listahang may petsa, numero at pirma. Wala namang baril pero may papeles para sa baril. Vine-verify ito ng QCDPOS. Peke rin daw ang uniforme ni Cuntapay. This ID is not an ID of a traffic enforcer. He is not a deputized traffic enforcer. At peke rin ang ginagamit na paniket. Ito ang ginagamit niya sa kanyang, sabi na natin, in straight parlance sa pangungutong. Ito, ginagamit niya. Nakuha lang sa akin yan, hindi ko binili. Nakuha rin ng ilang driver's license at ORCR ng ibang tao. Hinuli niya yan, kinuha niya yan. Itong mga lisensyang to, bakit po ito nasa inyo? Hindi po kayo to eh. Napulot lang po yan, sinurrender lang sa akin. Matagal nyo na pong hawak ito, bakit hindi nyo po dalhin sa LTO kung nawawala pala? Ano pong balak nyong gawin dapat dun sa mga Wala po. Ang sabi po, kinutongan nyo po itong... Hindi po. Hindi. Nangungutong po ba kayo? Hindi po. Sasailalim muna sa medical check-up si Cuntapay bago siya ilipat sa QCPD. Nanawagan ng mga taga-DPOS sa mga nakutongan ni Cuntapay na mahipag-ugnayan sa kanila. Kakasuhan si Cuntapay ng robbery, extortion, usurpation of authority, falsification of public documents, pati na ng pananagasa sa tauhan ng DPOS. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Isang araw bago sa ng Pangulo, papatupad ang nationwide smoking ban. Yan ang paalala ng Department of Health. Ang kautusan ay alinsunod sa executive order na pinirma ni Pangulong Duterte nitong Mayo. Ayon kay Health Assistant Secretary Eric Tayag, ay
Bukod sa lugar na gagawing designated smoking area, dapat merong buffer zone sa pagitan nito at ng smoking area. Kung wala raw buffer zone, mabuti na wag na maglagay ng smoking area at ipagbawal na lang paninigarilyo sa buong gusali. Sa Davao City, hindi na magiging mahirap sa ilang residente ang pagsunod sa batas dahil nakasanayan na nilang sumunod sa ordinansang nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Pinapayagan lang daw silang manigarilyo sa mga designated smoking area. Tila bumaha naman po ng beer sa bahagi ng Balintawak sa Quezon City nang madiskaril ang isang truck na may kargang mahigit 1 milyong pisong halaga ng alak. Kaya po yung mga residente, kanya-kanya hong hakot ng beer eh. Balitang hatid ni Jay Sabale. Yung mga kaon dyan, wag nyo nang anihin. Buwan pa lang ng Hulyo, pero nagmistulang Oktoberfest sa Cloverleaf, Balintawak, Quezon City kanina madaling araw. Kanya-kanyang diskarte ang mga tao sa lugar. May kumukuha ng bote-bote. Meron namang pinaplastik pa ang mga ito. May mga wais at namimili pa ng maigi. Nakikipagpatintero pa ang iba sa mga sakyan para maitawid ang mga nakuhang beer. Ang mamang ito, tatlo-tatlo pa ang tinakbo. Ang mistulang mga mana from heaven ng ganito kaaga. Sanhi ng pagkadiskaril ng isang 14-wheel wing van trailer na puno ng kahon-kahon ng beer. Bumukas kasi ang trailer at nahulog ang mga karga sa kalsada. Dinudumog po eh. Kinukuha lahat eh. Hindi naman po pwedeng awatin ng baka mamaya paluhin pa ako doon. Oy, yung kaon, kailangan. Oy, yung kaon, Ben. Yung kaon, kailangan itong kaon eh. Oy, yung kaon. Yung kaon. Balik mo na yung doon, yung kaon. Oy, yung kaon, balik mo yung kaon. Tawad. Bote na. Marami ng tao eh. Marami na nagkukuha. Hindi na halos namin makontrol. Ang isang ito, lulusot pa nang mapansing kinukuhanan ng kamera. Mula sa planta sa Valenzuela, papunta na sana ng sales office sa Canlubang, Laguna ang delivery truck. Ang karga nito, 1,536 na case ng beer na tinatayang nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Anong importante sa inyo rito na dapat makuha ninyo? Ito lang po mga bote tsaka yung case. Pag pinigilan mo ng pinigilan yan, kaya mo ba yan? Ang dami yan. Lusog nga kanina, wala kami magawa eh. Nakisama naman ang ilan. May nagdala ng mga galon at container para dito isalin ang laman ng mga di nabasag na bote ng serbesa. Tulad ni ate, nangipin pa ang pinambukas ng bote. Si Yolando Castro, nasa bahay daw nang marinig na may ganitong pangyayari. Kaya kahit sa gitna ng mga bubog mula sa mga basag na bote, nakibir fiesta na at may bottle opener pa. Para panigurado eh, saan ka pa? Kumbaga sa gira po, kailangan computer na. Hindi yung, paano mabuksan ngipin? Naubos po yung ngipin ko nito. Meron ding hindi na nakuhang itakbo at sa gilid na lang ininom ang kanilang bote. Aba kulang na lang may maglabas ng sisling pulutan. Kailang beer ka natin? 4. May tama ka na? Medyo lang, slide. Kasi libre naman di ba? Kesa naman bibili ako, ito, magpakasawa pa ako, di ba? Dumating naman ang mga tauhan ng NLEX upang palahin at walisin ang mga basag na bote. Tumulong din ang mga taga-barangay at ilang residente. Problemado ngayon ang driver kung paano susolusyonan ang mga nakuhang kahong-kahong beer ng amo niya. Jay Sabale, GMA News. Isang bungkos ng brief ang sinikwat ng isang lalaki mula sa isang tindahan. Dati na raw nagnakaw ng mga underwear sa ibang tindahan ng suspect na modus daw ang magpanggap na namamalengke. Nakatutok si Cesar Apolinario, exclusive. Huli kamang isang lalaking may bitbit na bayong at tila mamamalengke sa Litex Market nitong Miyerkules ng umaga. Naglalakad ang sospek sa Litex Avenue pero nang malagpasan ang tindahan ng panty at brief, agad bumalik nang mapansing walang bantay. Kunwari titingnan ang mga panindang brief, lumingon sa kalye at nang nakitang may pampasaherong jeep na padaan, sinikwat ang isang bungkos ng brief saka patakbong sumakay sa jeep. Pagdating ng tindero, napakamot na lang sa ulo. Hindi lang pala isang beses na nakapagnakaw ang sospek.
na ang lagi raw puntirya, mga underwear na paninda. Lagi doon ng brief. Ilang brief yun? Hindi namin nabibilang. May tao pero minsan may binibili. Ang tindahang ito 3 beses na raw natangayan ng 12 ng underwear. Bukod sa bayong, may gimmick pa raw na props ang suspect. Yung gustong kunin. Pero sa dami ng nanakawan ng underwear, sa 5 magkakaibang tindahan sa Litex, ni isa walang nagpa-blatter. Yung namin, yung kooperasyon lang ng mga biktima minsan. Kung kailan na nakakarami na yung magnanakaw, tsaka naman sila pupunta rito. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.